magandang tagapagpakilala, sa iyong magandang pagpapakilala. Pahan natin ito nasa iyong maganda. Ito na sa harap. Magandang hapon po sa ating lahat. Pinagpala ba tayo ng Diyos? Amen! Tunay nga na tayong lahat ay pinagpapala ng Diyos. Sapagkat tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos. Amen? Kaya bago dumating, ay bago pumunta sa gawain, kailangan namin handa. Amen. Kasi hindi mo alam. Girl Scout. Amen. Laging handa. Laging handa. Yan. Sabi nga sa ating pagbasa, ang nagpapahayag at nagpapaalis ng masamang espiritu sa pangalan ko at gumagawa ng mabuti sa pangalan ko ay kaalit ko. Amen? Kaisa ng Panginoong Jesucristo. Di ba sabi nun niya, nagsumbong sa kanya yung kanyang mga alagad na meron daw nagpapalayas ng masamang espiritu sa kanyang pangalan ay pinaalis po namin dahil hindi po natin siya kasama. Pero sabi nga ng ating Panginoon, kung sila ay gumagawa ng mabuti sa pangalan ko, siya ay hindi laban sa akin, kundi ay sila ay kaalig. Panig sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, tayo ay kaanig. Kaanig ba? Panig. Panig. Panig ni Kristo. Panig. Ayan, panig. Erase. Panig. Panig. Kaisa ng ating Panginoon. Amen? Kung tayo ay gumagawa ng masama, tayo ay hindi panig sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga, kung ang kamay daw natin ang gumagawa ng masama, putulin natin ang isa kaysa tayo ay mapunta sa impyerno. Ganun ba yung sinabi? Opo. Di bali putol ang isang kamay. Huwag lang tayo mapunta Sa impyerno. Amen? Ang dalawa. Na, Sigon sa sino ang nagkasala? amen. Mataba? Mataba? O kamay ba? O paa? Ano bang parte ng ating katawan ang nagkasala? Kailangan Isang kamay. putulin, alisin. Ano? Isang dukitin. Hindi naman ito. Ukitin. Dukitin. Dukitin din. Ukitin. Iwas na. Di bali ng kulang-kulang ang parte ng katawan mo, basta doon ka lang mapunta sa kaharian. Sa kaharian. Eh kung kumpleto nga ang ating buong katawan, kung doon naman tayo mapunta Sa impyerno. sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay, ay wala rin kabuluhan. Amen? Kaya, kailangan daw sa ating paggawa ay laging mabuti lamang at may pag-ibig. Huwag tayo daw ang maging sanhi ng pagkakawatak-watak. Amen? Ng isang samahan na tayo ang maging sa dahilan para ang isang samahan ay magkaroon ng pagkabaha-bahagi. Amen? Kung ganoon ang mangyayari, tayo ay hindi panig sa ating Panginoon. At saan tayo nakapanig? Sa kalaban. Amen? Mas sapagkat yun ang hinihintay ng kalaban. Na isang samahan maganda ang pagsasamahan kapag
Ito ay kanyang ginugulo. Kapag siya ay nagtagumpay, siya ay humahalakha sa tuwa. Amen? Narinig mo? Oo. Ngunit, kung tayo ay magiging matatag at hindi tayo padadala sa kanyang panulukso, naku, Luwakan tayo. siya ay susukot-sukot na aalis. Susukot-sukot siya na aalis. Sapagkat siya ay mapapahiya, wala siyang magawa. Amen? Kaya nga, tayo ay magpakatatag sa mga tukso. Huwag tayong padadala. At para tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya, lagi tayong naroon at humihingi ng tulong sa ating Panginoon. Amen? Ang panalangin ang ating sandata para tayo ay maging malakas at matatag sa anumang pagsubok na darating sa ating buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung ang tatanggapin lang daw natin na hindi natin sa ating, sabi nga, ibang relihiyon, no, ay wala tayong, hindi tayo kapanig sa alituntunin ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang Panginoon ay walang pinipili. Amen? Wala siyang, ang lahat sa Kanya ay pantay-pantay. Amen? Sapagkat tayong lahat ay Kanyang nilalang. Amen? Hindi man natin sila, anumang religion yan, kung sila ay lumalapit sa atin, kailangan natin silang tanggapin. Wala tayong iit sa puwera, sapagkat ang Panginoon ay walang tinatanggihan. Wala siyang itinatabon. Amen. Ang diskrimina. Ano sa Tagalog yun? Baka hindi ko maintindihan yung diskriminasyon. Walang pinipili. Ayan. Tayong lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung mayroong doon niya sa may isang kwento ako narinig kanina sa pakikinig ko sa misa ng pari. Dahil ngayon panahon na ng mga politiko, ng mga kampanyahan, ng mga magagandang pananalita ng mga politiko para tayo ay mainggan. Minsan daw ay dumalaw ang isang politiko sa isang hospital, mental hospital, no? Kinausap daw yung mga tao doon, yung mga doktor, mga nurse. Tapos, mukhang narinig nyo na to tumatawa kayo. Narinig nyo. O, kunwari, wala kayong alam. Wala kayong alam. Oo. Parang gano'n akong mag-discriminate. Okay lang. Sa bibig ko marinig. Ngayon, pinalabas daw lahat yung mga pasyente. Nagtalumpati yung politiko. Pagkatapos niya magtalumpati, tawa na, palakpakan yung mga pasyente. Tuwa. Tapos daw yung isang bodyguard politiko, may nakita din sa likod ng mga pasyente. Hindi nakikipalakpak, hindi nakikituwa. O sabi na nilapitan niya, o bakit ikaw? Hindi ka pumapalakpak, hindi ka tumatawa. Parang sa akin, baliw? Ayaw niya. Kasi mga baliw nga sa mental na hospital. Ayaw niya makaisip.
Ayaw niyang makipag-isa. Kaya niya magpag-isa kasi. Kasi baliw lahat eh. Kaya pumapalakpak yung mga ano. Siya hindi siya Siya pumapalakpak. hindi pumapalakpak kasi hindi sila kasi baliw. Oo, hindi nga siya baliw. Oo. Ibig sabihin nun, hindi naintindihan ng mga baliw-baliw. Oo. Na may katotohanan ba yung sinasabi niya? Eh alam mo, hindi baliw. Na fake lang yung sinasabi niya. Puro kapaligtaran lang yung sinasabi niya. Ayun. Kaya nga, punta ba? Para Hindi siya naiintindihan. nakiisa. Kasi hindi tama yung sinasabi ng politiko. Yun. Ang ibig sabihin niya. Kaya kung si Stephen tawa-tawa, baliw ka lang. Palakpakan natin siya. Naintindihan na niya eh. Kaya sa tawa-tawa. Ako hindi. Nagigets na. Basta mental, ano pala to? Mga baliw. Mga baliw. Kaya siguro. Baka magaling na yun, yung hindi ko Attendant siya doon, doktor. Siguro. Yun. Malapit na. Teka, nakiisa na siya doon. Yung baliw na rin siya. Teka. Kaya kayo, nakiisa kayo sa akin. Baliw tayo kayo. Baliw. Dahil na lang. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi ako papalak. 9 minutes na. Para. Oo. 9 minutes pa. Oo. Kaya nga, kung tayo ang nagiging dahilan para ang ating kapwa ay magkasala, hindi tayo nakikisa sa ating Panginoon. Amen. Pero kung tayo ay nagiging sanhi para ang dalawang o ang mga tao ay magkaisa at magkasundo, ibig nun, kapanig tayo ng Diyos. Amen? Ngunit, sa pakikipag-ayos sa mga tao para sila ay magkasundo, hindi madali. Amen? Madami pagdadaanan, katulad ng ating Panginoon. Amen? Sa kanyang ginawang pakikipagkasundo, para magkasundo, di ba? Nang wala pa ang ating Panginoon, ang tao ay malayo sa Diyos. Amen? Na, ibig sabihin, talagang may agwat ang Diyos at ang tao. Para mapaglapit ng ating Panginoong Jesus ang mga tao at Diyos at maipakilala niya ang ating Ama sa mga tao, hindi bigong hirap ang kanyang pinagdaanan. Amen? Nagdanas siya ng paghihirap. Nagsakripisyo siya. Amen? Amen. Ginusta siya ng mga tao, pinaratangan ng hindi totoo, pinagsasaktan, pinagluluran, at pinaratangan na sinungaling. Amen? Hindi. Pero kanyang napagtagumpayan. Amen? Na ang tao at Diyos ay magkalapit. Amen? Na makilala ng mga tao ang Diyos. Amen. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Tayo ay tinubos sa kasalanan upang tayo ay maligtas at makarating sa buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Gusto niyo na bang maranasan yun? Gusto niyo na bang mapunta doon? Sa paraiso? Akala ko sabihin. Wag muna. Pero ano, sabi nga, Sa paraiso. hindi pa tayo gaano handa. No? Kaya takot pa tayo. Amen. Kasi sabi nga, pagkakasala pa rin tayo, pero
nagsusumikap tayo para makasunod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Pinagsusumikapan natin na tayo ay talagang totoo at tapat na maging panig sa ating Panginoon. Amen. Kung tayo ay patuloy na nagiging maraho sa ating kapwa, hindi tayo tumutulong sa na patuloy tayo nakadakot ang ating mga kamay sa mga nanghihingi. Ay, gusto mo makeup. Oo. Gusto mo mag-iwan. Yung kung tayo ay yung gumaganti pa rin sa nakakagawa sa atin ng masama, yun ay hindi panig sa ating Panginoon. Amen. Tama na. Time na. Oo, time na. O, time na daw. Okay. May time limit. Hallelujah ka na. May time limit. May time limit daw. Ayan. 20 Hallelujah minutes. ka na. Hallelujah sa bako. Hallelujah ka na. Hallelujah. 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 Kung kaya't sa lahat ng oras, ay maging handa kayo sa lahat ng kanyang ipinabuutos. Mag-aral kayo sa kanyang salita at huwag ninyong hahayaan na ipagwalang bahala ang mga mahalagang bagay na kanyang ipinagkatiwala sa bawat araw ng inyong mga buhay. Tulad ng mga kapangyarihan niya, na sumain nyo ng mga kamay, sumain nyo ng mga katauhan. Ito'y lagi ninyong gamitin sa mabuti para sa inyong mga kapwa, tulad ng inyong Panginoong Jesucristo, na walang sawa nang siya'y nabubuhay pa sa mundong ito. Pinaglilingkuran ang mga kapwa niya, nagpagaling, nangaral, nagpalayas ng mga masasamang elemento sa mga inaalipin nito, at siya naging daan ng kaligtasan, kalayaan ng mga kapwa sa sanlibutan. Yan mga kapatid. Pag sa maghapon, bago tayo matulog, pagnilayan natin kung ano ba yung nangyari sa buhay natin sa maghapon. Na ano ba yung nagawa natin? Meron ba tayong magandang nagawa? Meron ba tayong mabuting nagawa? O kaya ay meron pa rin tayong nagawang hindi maganda? Masamang nagawa? Yan. Kaya bago tayo matulog, isipin natin lahat. Upang sa gayon, kung tayo man ay nakagawa ng hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, ito'y ating mapagsisisihan at hingin ng kapatawaran. Huwag tayo. Hilingin natin sa Panginoon na ang lahat ng ating iisipin, lahat ng ating gagawin ay ayon lamang sa kalooban ng Diyos. Amen? Yun lamang po at magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat.